Bro, napansin mo na ba? Bakit may mga lalaki na kahit hindi sila pinakagwapo, hindi sila pinakamatangkad, hindi sila mayaman, pero sila pa rin ang hinahabol ng mga babae? Hindi sila ang pinakamaingay, hindi sila ang pinakapasikat, pero may kung anong bigat sa presensya nila. Parang may imbitasyon, tahimik, pero hindi mo mapigilan mapansin. Hindi mo yan matutunan sa mga pick-up lines. Hindi mo rin yan mabibili sa mamahaling sapatos o branded na relo. Kung gusto mong matutunan kung paano maging ganitong klaseng lalaki, bro, manatili ka hanggang dulo. At bago tayo magsimula, kung seryoso kang ayusin, hindi lang panlabas mo, kundi ang pinakapundasyon mo bilang lalaki, mag-subscribe ka na ngayon, bro. Kasi dito, hindi lang tayo nagpapabibo. Dito, ginagawa natin ang pagbabago ng tahimik, pero matindi ang resulta. Simulan na natin, bro. Una, maging tahimik sa gitna ng ingay. Bro, ang mga tunay na hinahangaan ng babae, hindi yung mga pa-hype, hindi yung mga parating naghahanap ng atensyon. Sila yung kalmado, yung tahimik, pero ramdam mo ang bigat nila sa kwarto kahit walang sinasabi. Sabi ni Marcus Aurelius, "The nearer a man comes to a calm mind, the closer he is to strength." Tahimik, hindi dahil walang alam, kundi dahil may lalim. Hindi nangangailangan ng validation mula sa ingay ng mundo. Reflect, bro. Kapag pumasok ka sa isang kwarto, gusto mo ba ikaw yung naghahanap ng pansin? O gusto mo ikaw yung hindi nagsasalita, pero sila ang lumalapit sa'yo? Pangalawa, pahalagahan ang sarili mong oras. Bro, kung paano mo tratuhin ang oras mo, ganun ka rin nila titignan. Kung lagi kang available, lagi kang nakikipag-chat kahit wala naman mahalaga, pinapakita mong mura ang oras mo. Samantalang ang lalaking may direksyon, may misyon, mahirap abutin, hindi dahil sa paimportante, kundi dahil busy siya sa pagbuo ng sarili niyang mundo. Sabi ni Marcus, "Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one." Pangatlo, huwag kang umikot sa mundo nila. Bro, tandaan mo ito. Ang lalaki na ginagawa ang babae na sentro ng mundo niya, hindi kailanman magiging sentro ng mundo ng babae. Buo ka dapat, bago pa man dumating kung sino man. Magkaroon ka ng sariling misyon, sariling pangarap, sariling kaligayahan na hindi nakasandal sa kung sino man, kahit siya pa ang pinakamaganda. Reflect, bro. Kung aalis siya bukas, matitira pa ba ang mundo mo? O mawawala ka rin? Pang-apat, maging hindi mabilis maapektuhan. Bro, ang mga babae, instinct nilang itest ang lalaki. Minsan, hindi nila sinasadya, pero gusto nilang makita kung gaano ka katatag. Kung konting biro lang o konting tampo, napapareact ka na, lumiliit ang tingin nila sa'yo. Pero kung kalmado ka, ngingiti ka lang, at hindi mo ikakabit ang respeto mo sa bawat emosyon ng iba, mas lalo ka nilang rerepektuhin. Panglima, alagaan ang katawan mo, hindi para sa validation. Bro, magbuhat ka, mag-ehersisyo ka, maging malakas ka, hindi para sa Instagram, para sa sarili mong dignidad. Kapag malakas ka, mas buo ang pakiramdam mo, at hindi mo kailangan magpakitang gilas, kasi nararamdaman na yon ng mga tao sa aura mo pa lang. Sabi nga ni Marcus Aurelius, "It is not death that a man should fear, but he should fear never beginning to live." Pang-anim, maging hindi madaling mahulog sa kung ano-anong gusto. Bro, ang tunay na lalaki, hindi mabilis maakit sa unang tukso o fancy offer. Hindi lahat ng magandang nakikita mo ay para sa'yo. Hindi lahat ng maganda kailangang habulin. Minsan, ang tunay na kalayaan, bro, ay marunong kang umiwas kahit pwede naman. Pampito, panatilihin lihim ang mga panalo mo. Bro, hindi lahat kailangang malaman ng mundo. Ang tunay na malalaking laban, tahimik na pinaglalaban. Ang tunay na malalaking tagumpay, hindi kailangan i-post. Ayon nga kay Marcus Aurelius.
The best revenge is to be unlike him, who performed the injury. Ang misteryoso, laging may dating. Pangwalo, piliin kung sino ang pinapapasok mo sa mundo mo. Bro, hindi lahat deserving ng oras mo. Hindi lahat ng babae, kahit maganda pa sila, deserving ng commitment mo. Maging mapili ka. Hindi para mag-feeling ka, kundi dahil pinoprotektahan mo ang sarili mong enerhiya. Kung hindi siya makakadagdag sa buhay mo, huwag mong sayangin ang sarili mo. Pangsiyam, huwag maghabol ng validation. Bro, ang lakas mo hindi dapat nakasandal sa likes, comments, o approval. Hindi ka nagiging lalaki dahil sinabi ng iba. Nagiging lalaki ka kasi ikaw mismo, sa sarili mong paningin, alam mong buo ka. Kapag hindi mo na kailangan ng palakpak, dun ka talaga unang pinalakpakan ng tadhana. Pangsampu, manindigan kahit mag-isa ka. Bro, tandaan mo, ang tunay na lalaking matatag, kaya niyang ipaglaban ng tama kahit siya lang mag-isa. Hindi siya umaasa sa hype. Hindi siya umaasa sa support group. Sabi pa nga ni Marcus Aurelius, "If it is not right, do not do it. If it is not true, do not say it." Pause muna tayo, bro. Huminga ka. Namnamin mo bawat punto. Hindi ito checklist na minamadali. Ito ang pundasyon ng buong pagkatao mo. Ngayon, ituloy natin ang mas malalim pa. Plus, 5 extra secrets para sa bro na gustong mag-level up, ika-11. Magkaroon ng tahimik na misyon sa buhay. Hindi para ipagyabang, bro. Hindi para sa kwento. Kundi para sa sarili mong kaluluwa. Babae man o hindi, ang misyon na may consistency ang tingin ng buong mundo sa'yo. Walang misyon, plus walang consistency ay magre-resulta sa kawalan ng tunay na respeto. Ika-12, matutong tumanggap ng pain nang walang reklamo. Bro, kahit gaano ka kaayos, masasaktan ka pa rin. Iiwan ka, lolokohin ka, tatraydorin ka. Pero hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga, paano ka tatayo pagkatapos nun? Tahimik. Buo. Hindi nagdadalamhati sa harap ng mundo. Accept whatever comes to you, woven in the pattern of your destiny, for what could more aptly fit your needs. Ayon kay Marcus Aurelius. Ika-13, ipakita ang galing mo sa galaw, hindi sa salita. Bro, ang tunay na alpha, hindi madaldal. Tahimik silang gumagalaw. Tahimik silang gumagawa. Hindi nangangako. Hindi nagpapaliwanag. Pinapakita lang. Ika-14, masterin ang emosyon mo. Huwag mong hayaan na emosyon mo ang master mo. Bro, hindi bawal maramdaman ang galit, lungkot o saya. Pero ang tanong, sino ang may control? Ikaw ba? O emosyon mo? Kapag emosyon mo na ang umaalipin sa'yo, tapos ka na. Pero kapag ikaw ang may hawak, wala nang makakapigil sa'yo. Ika-15, maging ilaw, hindi lamang sa sarili, kundi sa iba. Bro, kapag buo ka na, ang tunay na susunod na hamon, hindi lang sarili mong mundo ang ayusin, kundi maging ilaw ka rin sa iba. Hindi sa pa-cute, hindi sa pa-hero, kundi sa simpleng halimbawa. Bro, kung umabot ka rito, hindi ka ordinaryong lalaki. Karamihan, titigil sa simula pa lang. Pero ikaw, nandito ka pa rin, humihigop ng kaalaman, tahimik na nilalabanan ang sarili mo. Kung sa tingin mo, handa ka nang gawing prinsipyo ang mga natutunan mo ngayon, comment mo sa baba. Tahimik, pero malakas. At huwag mong kalimutan mag-subscribe, bro. Dahil dito, araw-araw nating tinutulungan ang isa't isa na hindi lang basta lalaki, kundi lalaking tunay na may lakas, katahimikan, at dignidad. Tanong ko sa'yo, bro, handa ka na ba maging lalaking kahit hindi mo ipagsigawan ang pangalan mo? Ramdam pa rin ng mundo ang bigat ng presensya mo? Kita-kits sa susunod nating topic, mga bro.